Ano ba itong ginawa mo, Serafina? Sabi ko sa iyo ay ayusin mo ang mga bulaklak para sa altar. Pero bakit tila lantang gulay na ang mga ito, katulad mo? Inay, madaling araw pa po akong gumising para ayusin ang lahat ng kailangan sa fiesta. Ang mga bulaklak na iyan ay sariwa pa nang ilagay ko riyan. Baka po sa sobrang init lamang ng panahon kaya medyo nalanta. Huwag mo akong sagot-sagutin. Alam mo namang napaka-importanteng araw nito para sa pamilya Salcedo, lalo na para sa asawa mong si Dante. Nakakahiya sa mga bisita na makita ang kapabayaan mo. You are just a burden in this family, Serafina. Wala ka ng ibang ginawa kundi maging pabigat. Pasensya na po, inay. Hayaan niyo po at papalitan ko na lang agad. Mabuti pa nga. At bilisan mo, dahil darating na si Dante kasama ang ating mga espesyal na panauhin. Siguraduhin mong hindi ka magmumukhang katulong sa harap nila, bagaman iyon naman talaga ang nararapat sa iyo. Ang bawat salita ni Doña Leonora ay tila mga latay ng latigo na humahagupit sa balat ni Serafina, ngunit nanatili siyang tahimik. Sa loob ng 5 taon ng kanilang pagsasama ni Dante, ang ganitong mga eksena ay naging bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na dalita. Ang kanyang mga daliri na namamanhid na sa pagtahi ng pinong hibla ng seda para sa espesyal na barong ni Dante ay nanginginig habang pilit niyang inaayos ang mga bulaklak. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na padyak sa tuyong lupa, nagbabadya ng isang unos na hindi niya inaasahan. Napatigil ang lahat nang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok si Dante, suot ang kanyang mapanghamong ngiti, ngunit hindi siya nag-iisa. Isang babaeng nagngangalang Isabela ang nakakapit sa kanyang braso, suot ang isang mamahaling bestido na tila nagniningning sa ilalim ng mga engrandeng chandelier. Ang bawat hakbang nila sa makintab na sahig ay lumilikha ng tunog na tila nagpapahiwatig ng katapusan ng isang panahon. Dante, nandito ka na pala. Sino ang kasama mo? Ang tanong ni Doña Leonora na may halong kunwaring gulat, bagaman bakas sa kanyang mga mata ang pagkakaalam. Mother, I want you to meet Isabella. Siya ang dahilan kung bakit nagtagumpay ang ating huling kontrata sa Manila. At Serafina, mabuti at nandito ka rin. Mayroon tayong kailangang tapusin. Inilabas ni Dante ang isang makapal na sobre mula sa kanyang suot na Amerikana. Inilapag niya ito sa lamesang gawa sa Nara, sa tapat mismo ng mga bulaklak na kailang lang inayos ni Serafina. Sa ibabaw ng sobre, nakasulat ang mga salitang nagpaguho sa mundo ng babaeng tahimik na nagtiis, Petition for Annulment. What is this, Dante? Anniversary natin bukas at heto ang regalong inihanda ko para sa iyo. Inilabas ni Serafina ang isang kahon na naglalaman ng barong na gawa sa pinakamahal na telang Villacorta, ang tanging bagay na natitira mula sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kinuha ni Dante ang barong, tiningnan ito ng may pandidiri, at pagkatapos ay binitiwan sa sahig. Ang marahas na pagbagsak ng tela sa maputik na bahagi ng sahig na malapit sa pinto ay tila isang hudyat ng pagtatapos. Serafina, be realistic. Ang basurang iyan ay hindi na babagay sa akin. Katulad mo, ang telang ito ay wala ng halaga. You are barren, useless, and now you are even a thief. My mother told me about the missing funds for the church fiesta. Ikaw lang ang may access sa silid na yon. Hindi totoo iyan. Dante, alam mong hindi ko magagawa iyon.
Inay, sabihin niyo po ang totoo. Ang pagsusumamo ni Serafina habang ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa ilalim ng malalim na balon ng pighati. Huwag mo akong idamay sa mga kalokohan mo, Serafina. Nakita ko ang mga resibo sa ilalim ng unan mo. Magnanakaw ka na nga, sinungaling ka pa. Dante, ilabas mo na ang babaeng iyan bago pa mahawa ang ating mga bisita sa kanyang kamalasan. Lumapit si Isabela kay Serafina, may dalang mapang-uyam ng ngiti habang hinahaplos ang braso ni Dante. You should listen to them, Serafina. Isang kahihiyan ka lang sa pamilyang ito. Sign the papers and save yourself some dignity kung meron ka pa nyon. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila naging isang malapot na dilim na bumabalot sa buong pagkatao ni Serafina. Ang mga mata ng mga kamag-anak at kapitbahay na naroon ay tila mga matatalim na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Wala siyang nakitang awa, tanging pangungutya at paghamak. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Dahan-dahang lumapit si Serafina sa putikan kung saan nakahandusay ang barong na pinagpuyatan niya. Lumuhod siya hindi dahil sa pagsuko, kundi upang pulutin ang huling hibla ng kanyang pag-asa na ngayon ay nabahiran na ng dumi. Ang kanyang mga kamay ay marahas na nanginginig at ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak, hindi bilang tanda ng kahinaan, kundi bilang paghuhugas sa kanyang mga mata upang makita ang katotohanan. Isang pirasong papel lang ito, Dante, ngunit ang dangal na kinuha niyo sa akin ay hindi niyo kailanman mababayaran. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may lalim na tila isang babala mula sa kailaliman ng dagat. Umalis ka na, Serafina. Ngayon din. Wala kang itatira rito. Kahit ang suot mong damit ay pag-aari ng pamilya ko. Ang sigaw ni Doña Leonora habang itinuturo ang pinto. Lumakad si Serafina palabas ng Mansyon Salcedo sa gitna ng papalubog na araw. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas, tila nakikidalamhati sa kanyang nararamdaman. Ang bawat hakbang niya palayo sa bahay na naging kulungan niya ay tila isang pagbaklas sa mga kadenang matagal nang nakagapos sa kanyang mga paa. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa basang lupa ay tila isang malungkot na awitin ng pamamaalam. Sa labas ng gate, huminto siya at lumingon sa huling pagkakataon. Nakita niya ang anino ni Dante at Isabela na nagtatawanan sa loob, habang ang anino ni Doña Leonora ay nakatayo ng tuwid sa bintana, tila isang reynang nagtagumpay sa pagpapatapon sa kanyang kaaway. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, malamig at malupit, tila gustong burahin ang bakas ng kanyang pag-iral sa lugar na iyon. Niyakap ni Serafina ang kanyang sarili habang ang malamig na tubig ay nanunuot sa kanyang buto. Sa kanyang isipan, umaling-awngaw ang huling habilin ng kanyang ama. Ang tunay na reyna ay hindi nakikilala sa kanyang korona, kundi sa kung paano siya bumabangon mula sa abo. Isang lihim ng ngiti ang dumaan sa kanyang mga labi sa gitna ng dilim. Isang ngiting puno ng pait, ngunit may kasamang pangako ng pagbabalik. Nakalayo na siya nang mapagtanto niyang may naiwan siyang isang maliit na bagay sa loob ng silid ni Dante. Isang munting susi na hindi nila alam kung para saan, ngunit iyon ang magiging susi sa kanilang pagkawasak. Ang ulan ay naging mas malakas, tila tinatakpan ng kanyang pag-alis mula sa paningin ng mundo. Ang bawat patak ng ulan na tumatagos sa butas-butas na bubong ay lumilikha ng isang malungkot na tunog sa loob ng plastik na timba, isang paalala sa kasalukuyang kalagayan ni Serafina.
Sa loob ng munting dampa sa dulo ng barangay, ang amoy ng tuyo na dahan-dahang napaprito sa maliit na kalan ay humahalo sa amoy ng basang lupa. Ito ang bagong mundo ng babaeng dating reyna ng isang mansyon, isang mundong puno ng katahimikan maliban sa mapanghusgang bulong ng mga tao sa labas. Sa kabilang panig ng kalsada, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nagtitipon ang mga kababaihan sa pamumuno ni Mila Abad. Ang kanilang mga boses ay sadyang itinaas upang marinig ng sino mang dumadaan, lalo na ng babaeng kanilang pinag-uusapan. Hay naku, kumare, akala mo naman kung sinong santo kong umasta noon. Kita mo ngayon, pinalayas dahil sa pagnanakaw. Sabi ko na nga ba, at may itinatagong baho ang serafinang iyan. Imagine, pati pondo ng simbahan ay pinatulan. Ang wika ni Mila habang mabilis na nagpapaypay, ang kanyang mga mata ay pasimpleng sumusulyap sa dampa ni Serafina. Ang balita ko pa ay kaya talaga siya pinalayas dahil hindi siya makabigay ng anak kay Dante. Baog na nga, magnanakaw pa. Buti na lang at nakatagpo si Dante ng mas maganda at mas mayamang babae. Bagay sila ni Isabela, parehong sosyal. Dagdag naman ng isa pang kapitbahay na sinundan ng mahinang tawanan na tila mga talim na humihiwa sa hangin. Sa loob ng dampa, marahan na inilapag ni Serafina ang platong naglalaman ng kaning lamig at isang pirasong tuyo. Ang bawat subo niya ay tila may kasamang pait na mahirap lunukin. Ang alat ng isda ay humahalo sa alat ng kanyang mga luha na hindi na niya mapigilang pumatak. Tumingin siya sa kanyang mga palad na dati ay malalambot, ngunit ngayon ay may mga kalyo na mula sa huling 5 taon ng paglilingkod sa mga Salcedo. Tila bumalik ang kanyang gunita sa mga huling sandali kasama ang kanyang ama, si Don Victor Villacorta. Naalala niya ang init ng kamay nito habang nakahiga sa higaan ng karamdaman. Anak, tandaan mo, ang Villa Corta Textiles ay hindi lamang tungkol sa negosyo, ito ay tungkol sa ating dangal. Huwag mong hahayaan na ang mga hibla ng ating pamilya ay mabulok dahil sa maling tao. Magtiis ka, Serafina. Darating ang araw na ang lahat ng luha mo ay magiging perlas ng iyong tagumpay. Ang boses ng kanyang ama ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng ginaw ng gabi. Niyakap ni Serafina ang kanyang mga binti at isinandal ang ulo sa dingding na gawa sa kawayan. Ang bawat pagaspas ng hangin ay tila nagdadala ng mga alaala ng kanyang nakaraan, ang karangyaan na kailanman ay hindi niya itinuring na kanya. At ang pag-ibig na akala niya ay totoo, ngunit isa lamang palang bitag. Isang mahinang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanyang diwa. Ang marahang pagtama ng kamao sa kahoy ay nagdulot ng kaba sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at tumambad sa kanya si Rosenda Cruz, ang matandang accountant na matagal nang nagtatrabaho sa mga Villa Corta bago pa man mapunta ang lahat sa mga Salcedo. Serafina, hiha, ang mahinang boses ni Rosenda na bakas ang pag-aalala. Pumasok siya sa loob at agad na isinara ang pinto. Tila ba may kinatatakutang makakita sa kanya. Aling Rosenda, bakit po kayo napadpad dito? Mapapahamak po kayo kapag nalaman ni na Doña Leonora na binibisita niyo ako. Ang may pag-aalalang tanong ni Serafina habang inaalok ang matanda na maupo sa maliit na bangko. Hindi ko matiis na makita kang ganito, Serafina. Alam nating dalawa ang katotohanan. Alam kong hindi mo kailanman magagawa ang ibinibintang nila sa iyo. Heto,
May dinala akong kaunting pagkain at gamot para sa iyo. At may sasabihin din ako tungkol sa mga accounts ni Dante. Lumiit ang mga mata ni Serafina. Ang pagbanggit sa pangalan ni Dante ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam, isang halo ng pait at matinding determinasyon. Anong tungkol sa kanila, Aling Rosenda? Nakita ko ang ilang kaduda-dudang transaksyon. Dante is siphoning money out of the company to fund Isabella's lifestyle at ginagamit niya ang pangalan mo para pagtakpan ito. I tried to gather more proof, but they are very careful, Serafina. Kailangan mong mag-ingat. Maraming mata ang nakamasid sa iyo. Isang matinding katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ugong ng hangin sa labas at ang malungkot na ritmo ng ulan sa bubong. Sa mga mata ni Rosenda, nakita ni Serafina ang takot, ngunit mayroon ding isang bagay na hindi niya maipaliwanag, isang lihim na tila gustong kumawala sa mga labi ng matanda. Salamat po, Aling Rosenda. Pero huwag na po kayong babalik dito ng madalas. Ayokong madamay kayo sa galit nila. Ang mahinang tugon ni Serafina. Nang umalis si Rosenda, naiwan si Serafina na nakatingin sa maliit na bintana. Ang kanyang isipan ay muling naglakbay sa mga salita ng kanyang ama. Alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Ang bawat pangungutya ni Mila at ang bawat pananakit ni Dante ay nagsisilbing panggatong sa isang apoy na unti-unti nang nagliliyab sa kanyang puso. Lumalim ang gabi at ang kadiliman sa labas ay tila naging mas siksik. Sa gitna ng katahimikan, isang hindi pamilyar na tunog ang narinig ni Serafina mula sa malayo. Ang mahinang pag-ikot ng mga gulong sa basang kalsada. Isang itim na sasakyan, makintab at tila pag-aari ng isang taong may mataas na katayuan ang dahan-dahang huminto sa tapat mismo ng kanyang dampa. Ang liwanag mula sa mga headlight ng sasakyan ay tumagos sa mga siwang ng dingding ni Serafina na nagdulot ng mahahabang anino sa loob ng silid. Hindi gumalaw si Serafina. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang bawat pintig ay tila isang tambol na nagbabadya ng isang malaking pagbabago. Sino ang darating sa ganitong oras sa isang lugar na tila kinalimutan na ng mundo? Sa dahan-dahang pagbaba ng bintana ng sasakyan, isang pares ng mga mata ang tumitig sa dampa, mga matang puno ng misteryo at isang pangako na ang gabi ng pagdurusa ay malapit ng matapos o marahil ay magsisimula pa lamang ang isang mas malaking pagsubok. Ang mahinang pagbukas ng pinto ng sasakyan ay sinundan ng paglabas ng isang pares ng makintab na sapatos na dekwelyo na tila hindi nababagay sa maputik at baku-bakong daan ng barangay. Isang matandang lalaki na may seryosong mukha, suot ang isang dekalidad na Amerikana, ang dahan-dahang lumakad patungo sa pintuan ng dampa ni Serafina. Ang kanyang bawat galaw ay may taglay na awtoridad na tila nagpatahimik maging sa mga kuliglig sa paligid. Senyorita Serafina, ang mahina ngunit buong paggalang na boses ng lalaki habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang sombrero. Napatayo si Serafina mula sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat habang tinititigan ang mukha ng panauhin. Attorney Valdez, bakit po kayo nandito? Paano niyo po nahanap ang lugar na ito? Matagal ko na kayong binabantayan, anak. Simula nang pumanaw ang iyong ama na si Don Victor, hindi ako lumayo. Hinihintay ko lamang ang tamang panahon na itinakda niya sa kanyang huling habilin. Ang tugon ng abogado habang dahan-dahang pumasok sa loob ng maliit na silid.
Tiningnan niya ang paligid, ang tumutulong bubong, ang tuyo sa mesa, at ang bakas ng luha sa mga mata ni Serafina. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Hindi ito ang buhay na nararapat para sa isang Villacorta. Wala na po ang Villacorta, Attorney Valdez. Ang lahat ng pinaghirapan ni Papa ay nasa kamay na ni Dante. Ako ay isa na lamang pinalayas na asawa, isang taong walang halaga sa paningin ng mundo. Ang mapait na sagot ni Serafina habang nakayuko. Lumapit ang abogado at inilapag ang isang itim na folder sa ibabaw ng lumang lamesa. Diyan ka nagkakamali, Serafina. Marahil ay iniisip ni Dante Salcedo na nakuha na niya ang lahat, ngunit isa lamang siyang magnanakaw na naninirahan sa isang kastilyong gawa sa buhangin. Ayon sa testamento ng iyong ama, ang Villacorta Textiles ay mananatiling nakapangalan sa iyo sa sandaling sumapit ka sa iyong ikatatlumpung kaarawan o kung ang iyong kasal ay magtatapos nang hindi ikaw ang may kasalanan. Tumingin si Serafina sa abogado. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang tambol na naghahanda para sa digmaan. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang lahat ng pagtitiis mo sa loob ng 5 taon, ang bawat sampal at pang-aapi na tinanggap mo mula kay Doña Leonora at Dante, iyon ang nagsilbing susi. Sa sandaling ihain ni Dante ang annulment papers at palayasin ka sa harap ng maraming tao, nilabag niya ang moral na pundasyon ng inyong pagsasama. Sa madaling salita, Serafina, ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng ari-arian ng mga Villacorta. Ang mansyong tinitirhan nila, ang pabrikang pinapatakbo ni Dante, at ang bawat sentimong ginagastos nila sa luho, sa iyo ang lahat ng iyon. Tila tumigil ang mundo para kay Serafina. Ang bawat salita ni Attorney Valdez ay tila isang liwanag na bumubulag sa kanyang paningin. Naalala niya ang bawat gabi na umiiyak siya sa tabi ni Dante habang ang lalaki ay abala sa pakikipag-usap sa ibang babae. Naalala niya ang bawat utos ni Doña Leonora na tila itinuturing siyang isang alipin. Ang lahat ng iyon ay bahagi pala ng isang mas malaking plano. Bakit po ngayon niyo lang sinabi? Bakit hinayaan niyo akong magdusa ng ganito? Ang tanong ni Serafina, ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong emosyon. Dahil iyon ang bilin ni Don Victor, nais niyang makita kung gaano katatag ang iyong kalooban. Nais niyang masiguro na kapag hawak mo na ang kapangyarihan, hindi ka magiging katulad ng mga taong umapi sa iyo. Heto, anak, inabot ng abogado ang isang maliit na kahon na gawa sa pelus. Nang buksan ito ni Serafina, tumambad sa kanya ang isang gintong singsing na may malaking selyo ng pamilya Villacorta. Ang kinang nito ay tila nagpapahiwatig ng isang legacy na hindi kailanman mabubura. Dahan-dahan niyang isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Ang lamig ng metal na dumampi sa kanyang balat ay tila nagbigay sa kanya ng isang kakaibang lakas, isang lakas na matagal na niyang ibinaon sa limot. Attorney Valdez, may alam ba kayo tungkol sa mga pagnanakaw na ginagawa ni Dante sa kumpanya? Higit pa sa pagnanakaw ang ginawa niya, Serafina. May ebidensya kami na sadyang minanipula niya ang mga dokumento para magmukhang ikaw ang kumukuha ng pera. At ang pinakamasakit sa lahat, may hinala kami na may kinalaman siya sa mabilis na paghina ng kalusugan ng iyong ama noon. Ang matinding galit ay tila isang apoy na biglang nagliyab sa dibdib ni Serafina. Ang kanyang mga kamao ay nagtagis at ang kanyang paningin ay naging matalas.
Hindi na ito ang Serafina na iiyak na lamang sa isang tabi. Ito na ang Reyna na muling babawi sa kanyang kaharian. Kailan natin sisimulan ang pagbawi, attorney? Sa sandaling handa ka na, senyorita. Ang lahat ng dokumento ay plansado na. Ang kailangan na lamang ay ang iyong lagda at ang iyong presensya. Tumayo si Serafina at lumapit sa isang maliit at basag na salamin na nakasabit sa dingding ng dampa. Tinitigan niya ang kanyang sarili, ang kanyang gusot na buhok, ang kanyang maputlang mukha, at ang kanyang mga matang puno ng hapdi. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nakita niya ang isang babaeng hindi na kailanman muling yuyuko. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang buhok at pinunasan ang huling bakas ng luha sa kanyang pisngi. Ang bawat galaw niya ay may bagong dignidad. Tumingin siya sa kanyang refleksyon at sa mahinang boses ay bumulong, "Tapos na ang Serafina na inyong inapakan. Dante, Doña Leonora, humanda kayo dahil ang telang sinira ninyo ay muling hahabi ng inyong sariling bitag." Ang ulan sa labas ay tila tumigil na. At ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng isang malamig na simoy ng hangin na nagdadala ng amoy ng bagong pag-asa. Habang naglalakad si Attorney Valdez pabalik sa kanyang sasakyan, naiwan si Serafina na nakatayo sa pintuan. Ang gintong singsing sa kanyang daliri ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang sikat ng araw sa barangay ay tila mas lalong naging mapanghusga habang ang mga tao ay nagsisimulang magtipon sa palengke. Ang amoy ng sariwang isda at ang ingay ng mga nagtatawarang mamimili ay nahahaluan ng isang mas masangsang na bagay, ang tsismis. Sa bawat kanto, ang pangalan ni Serafina ay tila isang mantsa na pilit na kinukuskos ng mga dila ng mga marites, ngunit hindi ito mabura-bura. Sa gitna ng kalsada, huminto ang isang mamahaling sasakyan na kulay puti. Bumaba si Isabela na tila isang anghel na nagkatawang tao, suot ang kanyang pinakamagandang panyulon at isang ngiting pilit na pinalalabas na busilak. May dala siyang mga supot ng groceries at sobre na naglalaman ng pera na dahan-dahan niyang ipinamamahagi sa mga tao. Magandang umaga sa inyong lahat. Isang munting tulong lamang ito mula sa amin ni Dante. Alam niyo naman, gusto naming siguraduhin na lahat ay masaya sa ating barangay. Ang malambing na wika ni Isabela habang ang kanyang mga mata ay pasimpleng sumusulyap sa dulo ng kalsada kung saan nakatayo ang dampa ni Serafina. Napakabait mo talaga, Isabela. Napakaswerte ni Dante sa'yo, hindi katulad ng isa diyan na pinalayas na nga, nagagawa pang magpakita sa palengke na tila walang nangyari. Ang malakas na hirit ni Mila habang tinatanggap ang sobre. Eksakto namang dumaan si Serafina, bitbit ang isang maliit na basket na naglalaman ng iilang piraso ng gulay. Ang kanyang suot ay luma at kupas, at ang kanyang mga mata ay nakayuko sa lupa. Sa likod niya ay si Doña Leonora na tila isang emperatrice na naglalakad sa kanyang teritoryo. Tingnan mo nga naman ang kapal ng muka. Serafina, hindi mo ba alam na ang amoy ng iyong kahirapan ay nakakahilo sa amin? Bakit hindi ka na lang tuluyang lumayas sa bayang ito bago mo pa mahawaan ng iyong kamalasan ang ating negosyo? Ang mariing sabi ni Doña Leonora sapat na malakas para marinig ng lahat. Hindi sumagot si Serafina. Sa halip, ang kanyang mga kamay ay marahas na nanginginig habang mahigpit na hawak ang basket. Ang kanyang katahimikan ay tila isang paanyaya para lalo siyang apak-apakan. Ang bawat pangungutya ni Leonora ay tinatanggap niya ng walang reklamo, ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang bawat salita ay itinatala niya sa isang listahang malapit ng mabayaran.
Isang munting bata ang lumapit kay Serafina sa gitna ng tensyon. Ang bata ay may dalang isang pirasong candy na nakabalot sa makulay na papel. Inabot niya ito kay Serafina habang ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng awa. Para sa inyo po, Ate Serafina. Huwag na po kayong malungkot, ang mahinang sabi ng bata. Napatigil si Serafina. Ang init ng munting kamay ng bata ay tila nagbigay ng panandaliang lunas sa kanyang sugatang puso. Lumuhod siya ng bahagya at tinanggap ang kendi, isang matamis na sandali sa gitna ng mapait na paligid. Ito ang tanging katotohanan na naramdaman niya sa buong umaga, ang isang busilak na puso na hindi pa nabubulag ng pera ni Isabela. Nang dumaan ang hapon, sinadya ni Serafina na mapadaan sa tapat ng bahay ni Mila. Nakita niya ang babaeng abala sa pag-aayos ng kanyang mga natanggap na biyaya. Dahan-dahang lumapit si Serafina, ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at paghihinagpis, na tila ba isang biktima na wala ng matatakbuhan. Aling Mila, maari po ba tayong mag-usap? Wala na po kasi akong mapagkakatiwalaan. Ang pabulong na wika ni Serafina habang ang kanyang boses ay tila nanginginig sa takot. Lumiit ang mga mata ni Mila sa kuryosidad. Ano iyon, Serafina? May bago ka bang balita? Tungkol ba ito kay Dante? Huwag po kayong maingay, Aling Mila. Pero nakita ko po ang ilang dokumento bago ako pinalayas. May mga bagay na hindi tama sa ginagawa ni na Isabela. Takot lang po akong magsalita dahil baka ano ang gawin nila sa akin. Ang sabi ni Serafina habang pasimpleng inilalabas ang isang maliit na piraso ng papel na may mga numero. Ang mga mata ni Mila ay tila nagniningning sa bagong impormasyon. Ang pagiging marites niya ay mas nanaig kaysa sa katapatan niya sa perang galing kay Isabela. Ang pakiramdam na may alam siyang sikreto na hindi alam ng iba ay isang premyo na hindi mabibili ng pera. Nang gabi ring iyon, habang ang buong barangay ay tila tahimik na, si Mila ay abala sa paghalungkat sa basurahan malapit sa gate ng mga Salcedo, dala ng impormasyong ibinigay ni Serafina. Doon, sa ilalim ng mga tirang pagkain at nabubulok na dahon, may nakita siyang isang punit-punit na folder na may tatak ng isang bangko na hindi pamilyar sa kanya. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isang bagong misteryo ang nasa kanyang mga kamay. Kinabukasan, ang buong barangay ay nagising sa isang kakaibang tanawin. Isang malaking truck ang dumating sa tapat mismo ng mansyon ng mga Salcedo. Ang marahas na tunog ng mga bakal na nagtatama habang itinatayo ang isang malaking billboard ay naging sentro ng atensyon ng lahat. Ang bawat pagpukpok at pag-aayos ng mga manggagawa ay tila isang babala na may malaking darating. Nakatayo si Serafina sa malayo, pinapanood ang pagtatayo ng istruktura. Ang billboard na iyon ay hindi lamang isang anunsyo. Ito ay isang anino na lalamon sa kaligayahan ng mga Salcedo. Ang hangin ay umihip ng malakas, tila nagdadala ng mga bulong ng nakaraan na ngayon ay handa na para sa isang marahas na kinabukasan. Tumingin si Serafina sa gintong singsing na nakatago sa ilalim ng kanyang kupas na panyulon. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa katotohanang matagal nang itinago sa ilalim ng mga bulong sa hangin. Ang marangyang mansyon ng mga Salcedo ay tila isang prutas na makinis at nagniningning sa labas, ngunit dahan-dahang nabubulok sa kailaliman. Sa loob ng malawak na silid-kainan, ang amoy ng mamahaling kape at bagong luto na almusal ay hindi sapat
upang takpan ang nanunuot na tensyon sa pagitan ng dalawang reyna ng bahay. Ang bawat kalansing ng pilak na kutsara sa porselanang pinggan ay tila isang hudyat ng digmaang psikolohikal na matagal nang nagsimula. Isabella, hiha, hindi ganyan ang tamang pag-aayos ng mga kubyertos. You should know that in this family, we value tradition and class. Hindi tayo sa kung saang karinderya lang kumakain. Ang mariing puna ni Doña Leonora habang nakataas ang kilay, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa bawat galaw ng nakababatang babae. Umirap si Isabella at padaskol na ibinaba ang kanyang table napkin. Tita Leonora, it's already 2024. Let's not be too rigid. Ang mahalaga naman ay masaya kami ni Dante, hindi ba? Besides, I'm the one helping him manage the finances now. I think I've earned my place at this table. Ang pera ay hindi katumbas ng urbanidad, Isabella. At huwag mong kalilimutan, nandito ka lang dahil pinaalis ko ang babaeng walang silbi. But that doesn't mean you can just change everything as you please. Ang buwelta ni Leonora, ang kanyang boses ay malamig at puno ng lason. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, pumasok si Dante na tila pasan ang buong daigdig sa kanyang mga balikat. Ang kanyang suot na polo ay medyo gusot at ang kanyang mga mata ay may maiitim na bilog sa paligid. Ang sunod-sunod na panginginig ng telepono sa kanyang bulsa ay tila isang nagpupumiglas na insekto na ayaw siyang tantanan. Dante, dear, you look stressed. Is everything okay sa opisina? Ang tanong ni Isabella habang pilit na ginagandahan ng kanyang boses upang asarin si Leonora. Hindi ko maintindihan. Ang frustrated na sagot ni Dante habang hinihilot ang kanyang sentido. 3 malalaking kliyente ang nagkansela ng order ngayong umaga. Sinasabi nila na ang kalidad ng ating mga tela ay hindi na raw katulad ng dati. They are calling it cheap and rough. Imagine, after all the investments we made. Baka naman kasi masyado mong tinipid ang mga materyales, Dante. I told you, huwag mong papalitan ang supplier na iniwan ni Don Victor. Ang sabat ni Leonora, bagaman ang kanyang kamay ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga mamahaling alahas. Isang saglit na katahimikan ang namayani, kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang paggalaw ng antigong relo sa dingding na tila isang mabigat na hakbang ng panahon na nagbabanta ng kapahamakan. Sa labas ng bintana, ang mga manggagawa ay natapos na sa pagtatayo ng malaking billboard. Nang dahan-dahang mahulog ang telang nakatakip dito, tumambad ang isang malaking anunsyo na may mga letrang tila nagniningning sa ginto. Villacorta Textiles, ang tunay na pamana ay muling nagbabalik. Nabitawan ni Dante ang kanyang tasa at ang pagbasag ng porselana sa sahig ay tila isang hudyat ng muling pagkabuhay ng isang nakaraang pilit nilang ibinaon. Ang bawat piraso ng basag na tasa ay nagniningning sa ilalim ng ilaw, katulad ng mga luha ni Serafina na dati nilang pinagtawanan. Ano ito? Sino ang may lakas ng loob na itayo iyan sa tapat mismo ng bahay natin? Ang nanginginig na sigaw ni Leonora habang nakaturo sa labas. Bago pa man makasagot si Dante, pumasok ang kanyang sekretarya na tila hinahabol ang hininga. Ang bawat paghakbang nito sa makintab na sahig ay mabilis at puno ng kaba. Sir Dante, tumawag po ang bangko. Isang misteryosong kumpanya ang bumili ng lahat ng inyong outstanding loans at mortgages. At may sulat po sila para sa inyo. Dahan-dahang binuksan ni Dante ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay marahas na nanginginig habang binabasa ang bawat salita. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay
at ang kanyang hininga ay naging mababaw. Anong nakasulat, Dante? Speak up, ang naiiritang utos ni Leonora. The new owner. They are calling for a general meeting tomorrow, ang mahinang tugon ni Dante. And they are demanding a full audit of the Fiesta funds from last year. Sa gitna ng tensyon, isang imahe ang biglang pumasok sa isipan ni Leonora. Ang imahe ng isang katulong na may sakit na kanyang pinagtabuyan noong nakaraang linggo dahil lamang sa ubo nito na nakakaabala sa kanyang pakikinig ng musika. Ang kawalan niya ng awa ay tila bumabalik sa kanya bilang isang malabong anino. Habang hinihimas niya ang kanyang mga perlas, hindi niya mapigilang makaramdam ng isang kakaibang ginaw sa kabila ng init ng panahon. Sa labas, ang hangin ay muling umihip. Dinadala ang amoy ng bagong tina na tela, isang amoy na pamilyar kay Dante, ang amoy ng Villa Corta Textiles. Alam niya sa kanyang sarili na ang misteryosong investor na ito ay hindi lamang basta negosyante. Ito ay isang taong may malalim na galit at mas malalim na bulsa. Nakatayo si Serafina sa malayo, sa loob ng kanyang bagong opisina na puno ng mga makabagong kagamitan, ngunit nananatili ang diwa ng kanyang ama. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa malawak na bintana. Ang kanyang suot ay hindi na kupas na damit, kundi isang dekalidad na silk suit na gawa sa sarili niyang mga kamay. Ang kanyang plano ay dahan-dahan ng kumakapit, tila mga hibla ng sinulid na bumubuo ng isang matibay na lambat. Ang bawat pagkakamali ni Dante at ang bawat kayabangan ni Isabella ay nagpapadali sa kanyang misyon. Ang misteryosong investor ay hindi na kailangang magpakilala agad. Ang takot sa mga mata ni na Dante ay sapat na kabayaran para sa ngayon. Ang gabi sa bulwagan ng munisipyo ay tila isang malawak na telon na hinabi mula sa kislap ng mga mamahaling hiyas at bango ng mga imported na pabango. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at ang liwanag mula sa mga engrandeng chandelier ay nagbibigay ng isang ginintuang ningning sa buong paligid. Ito ang gabing pinakahihintay ng mga Salcedo, ang gabi kung saan inaasahan nilang muling mapagtitibay ang kanilang kapangyarihan sa harap ng buong lalawigan. Nakatayo si Doña Leonora sa gitna ng mga panauhin. Ang kanyang abaniko ay dahan-dahang gumagalaw na tila isang ritual ng pagpapakitang gilas. Sa tabi niya ay si Isabela, na suot ang isang matingkad na pulang bestido na sadyang idinisenyo upang agawin ang atensyon ng lahat. Si Dante naman ay abala sa pakikipagkamali sa mga matataas na opisyal. Bagaman bakas sa kanyang mga mata ang kaba na dulot ng mga nakaraang krisis sa negosyo. Dante, siguraduhin mong lahat ay mapapansin ang presensya natin. We are still the Salcedos, and nothing has changed. Ang pabulong na utos ni Leonora habang pinapanatili ang isang plastic na ngiti sa kanyang mga labi. Don't worry, tita. Everyone is looking at us. Sabi ko naman sa inyo, tayo pa rin ang bida sa gabing ito. Ang mayabang na sagot ni Isabella habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ang musika mula sa mga biyulin ay dahan-dahang humina nang umakyat ang mayor sa entablado. Ang katahimikan ay unti-unting bumalot sa bulwagan, isang katahimikang puno ng pag-aabang. Ang bawat hininga ng mga panauhin ay tila nakatuon sa susunod na sasabihin ng pinuno ng bayan. Mga kababayan, sa gabing ito, hindi lamang tayo nagdiriwang para sa ating bayan. Nagtitipon tayo upang bigyang pugay ang taong nagligtas sa ating lokal na industriya, ang taong nagpanatili sa dangal ng Villacorta Textiles at muling nagbigay ng buhay sa ating mga manggagawa.
mga panauhin, ang bagong presidente at may-ari ng Villacorta Textiles. Dahan-dahang bumukas ang malalaking pinto sa dulo ng bulwagan. Isang malamig na simoy ng hangin ang pumasok na tila nagdadala ng amoy ng bagong tina na seda. Isang anino ang lumitaw mula sa liwanag at ang bawat hakbang nito sa makintab na sahig ay lumilikha ng isang marangal na ritmo. Pumasok si Serafina. Ang kanyang suot ay isang mahabang gown na gawa sa purong ginintuang sutla. Ang tela na tanging ang mga Villacorta lamang ang nakakaalam kung paano habihin. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, na nagpapakita ng kanyang mukha na ngayon ay nagniningning sa bagong natagpuang dignidad. Ang gintong singsing ng kanyang ama ay kumikislap sa kanyang daliri, isang simbolo ng kapangyarihan na matagal na niyang ibinaon. Ang abaniko ni Doña Leonora ay biglang tumigil sa paggalaw. Ang tasa ng alak sa kamay ni Dante ay nanginginig at ang pula sa mga labi ni Isabela ay tila biglang namutla. Ang buong bulwagan ay napuno ng mahihinang bulong, ngunit para sa mga Salcedo, ang katahimikan ay tila isang dagundong ng kulog na nagbabadya ng kanilang pagkawasak. Hindi man lang tinapunan ng tingin ni Serafina ang kanyang dating asawa o ang matandang babaeng umapi sa kanya. Ang kanyang paningin ay diretso sa entablado. Ang kanyang tindig ay tuwid at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa gitna ng kanyang paglalakad, napatigil siya ng panandalian sa tapat ng isang matandang babaeng nagsisilbi ng pagkain, si Aling Marta, ang dating katulong sa mansyon na pinalayas ni Leonora dahil sa katandaan. Dahan-dahan, inabot ni Serafina ang kamay ng matanda at binigyan ito ng isang tapat at mainit na ngiti. Ang simpleng pagkilos na ito, ang pagpapakita ng pagpapahalaga sa isang maliit na tao, ay nagdulot ng isang tahimik na pagsinghap mula sa mga nakasaksi. Ito ang golden moment na nagpapatunay na ang reynang nagbabalik ay may pusong mas matibay kaysa sa anumang bakal, ngunit mas malambot kaysa sa pinakamahal na sutla. Umakyat si Serafina sa entablado at humarap sa mikropono. Tumingin siya sa direksyon ni Dante at sa pagkakataong iyon, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang takot na nakita niya sa mga mata ng lalaki ay sapat na sanang maging pambayad sa lahat ng kanyang luha, ngunit alam ni Serafina na ito ay simula pa lamang. Sa tabi ni Serafina ay nakatayo ang isang lalaking suot, ang isang itim na Amerikana. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang presensya ay tila isang bakod na nagpoprotekta sa reyna. Walang nakakaalam kung sino siya, ngunit ang paraan ng kanyang pagtingin kay Serafina ay nagpapahiwatig ng isang malalim na ugnayan na higit pa sa negosyo. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang simula ni Serafina, ang kanyang boses ay malinaw at buo, umaaling-aungaw sa bawat sulok ng bulwagan. Maraming nag-akala na ang Villacorta Textiles ay tuluyan ng namatay nang pumanaw ang aking ama. Maraming nag-akala na ang mga hibla ng ating dangal ay maaari nilang nakawin at yurakan. Huminga siya ng malalim at ang kanyang susunod na mga salita ay tila mga palaso na direktang tumama sa puso ng mga Salcedo. Dante, hindi mo lang ako iniwan sa kalsada noong gabing iyon. Binigyan mo ako ng laya para sirain ang bawat kasinungalingang itinayo mo. Mula sa gabing ito, ang bawat utang, ang bawat ninakaw na sentimo, at ang bawat luhang idinulot ninyo ay sisimulan na nating singilin. Bumaba ang matinding katahimikan sa paligid, habang si Dante ay napasandal sa pader. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ngunit ang mas malaking gulo ay nagsimula
nang may isang hindi kilalang lalaki ang lumapit kay Dante at may iniabot na isang asul na folder. Mr. Salcedo, you are being served. Isang kaso ng plunder at falsification of public documents ang isinampa laban sa iyo. At ang nag-iisang testigo ay ang taong pinagkakatiwalaan mo sa iyong kumpanya. Ang bawat pag-ikot ng mga makina sa pabrika ng mga Salcedo ay dahan-dahang huminto hanggang sa ang tanging marinig na lamang ay ang nakabibinging katahimikan ng isang abandonadong gusali. Ang mga hilera ng mga sinulid na dati ay makukulay ay tila naging mga tuyong damo, walang buhay at walang halaga. Sa loob ng kanyang opisina, nakatitig si Dante sa mga dokumentong nakakalat sa kanyang mesa, mga notice ng foreclosure, mga pagkansela ng order, at ang pinakamasakit sa lahat, ang sulat mula sa pinakamalaking supplier ng tela sa bansa na nagsasabing wala na silang ititirang kahit isang hibla para sa kanya. Dante, do something. Hindi pwedeng ganito na lang tayo. Ang lahat ng accounts ko ay naka-freeze at ang mga credit cards ko ay hindi na tinatanggap sa mga boutique. Ang singhal ni Isabella habang pabalik-balik na naglalakad. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng mabilis at iritadong tunog sa sahig. Tumahimik ka, Isabella. Hindi mo ba nakikita? Serafina has choked every single supply line we have. Binili niya ang lahat ng utang natin sa bangko. She didn't just take the company, she took the air we breathe. Ang bulyaw ni Dante, ang kanyang boses ay paos at puno ng desperasyon. Kasalanan mo ito. Sabi mo ay kontrolado mo ang lahat. Sabi mo ay wala ng lakas ang babaeng iyan. Now look at us. We are acting like rats in a sinking ship. Ang balik ni Isabella, ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng pag-ibig, kundi purong panunumbat at pagsisisi na sumama siya sa lalaking ngayon ay nawalan na ng corona. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, kinuha ni Dante ang kanyang susi at mabilis na lumabas. Nagmaneho siya patungo sa bagong gusali ng Villacorta Textiles. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Pagdating niya sa lobby, sinalubong siya ng lamig ng aircon at ng mga empleyadong dati ay yumuyuko sa kanya. Ngunit ngayon ay tila hindi na siya nakikita. I need to see Serafina. Tell her it's urgent. Ang utos niya sa receptionist. Pilit na ibinabalik ang kanyang dating autoridad. I'm sorry, Mr. Salcedo, but the president is busy. You don't have an appointment. Ang malamig na tugon ng babae, hindi nakinig si Dante. Nagtuloy-tuloy siya sa elevator at pumasok sa opisina ni Serafina. Nadatnan niya ang kanyang dating asawa na nakatayo sa tapat ng malawak na bintana, nakatingin sa labas kung saan tanaw ang buong bayan. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang ginintuang suit na tila nagbibigay sa kanya ng isang aura na hindi kailanman maaabot ni Dante. Serafina, please, let's talk. Alam kong marami akong pagkakamali, pero kailangan ba talagang umabot sa ganito? We were family, Serafina. Maaari nating ayusin ito privately. Ang pagsusumamo ni Dante, dahan-dahang lumalapit at pilit na hinahawakan ang kamay ng babae. Dahan-dahang humarap si Serafina. Inalis niya ang kanyang kamay nang may matinding pandidiri. Tinitigan niya si Dante, ang lalaking minahal niya ng buong buhay, ngunit naging sanhi ng kanyang pinakamalalim na sugat. Sa kanyang paningin, hindi na niya nakikita ang makapangyarihang asawa, kundi isang maliit at kaawa-awang tao na kumakapit sa huling hibla ng kanyang kasinungalingan. Family, Dante?
Iyon ba ang tawag mo sa pagpapalayas sa akin sa gitna ng ulan? Iyon ba ang tawag mo sa pagnanakaw sa pinaghirapan ng tatay ko habang siya ay nag-aagaw buhay? Ang boses ni Serafina ay malamig, walang emosyon, tila isang hanging galing sa bundok sa gitna ng taglamig. I can change, Serafina. I will leave, Isabella. Ibabalik ko ang lahat sa iyo, basta itigil mo lang ang mga kaso. Please, ayokong mabulok sa kulungan. Ang pagluhod ni Dante, ang kanyang mga luha, ay nagsimulang pumatak sa makintab na carpet. Tinalikuran siya ni Serafina at lumapit sa kanyang mesa. Kinuha niya ang isang lumang litrato, ang kanilang litrato noong araw ng kanilang kasal. Sa loob ng 5 taon, ito ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na dati ay naniniwala siya sa pag-ibig. Dahan-dahan, sa harap ni Dante, hinawakan niya ang gilid ng litrato. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay dahan-dahan at masakit, hibla sa hibla, hanggang sa magkahiwalay ang kanilang mga imahe. Ito ang golden moment kung saan ang bawat piraso ng papel na bumabagsak sa sahig ay tila ang mga huling bakas ng kanyang nakaraan na tuluyan na niyang pinuputol. Ang telang pinunit niyo ay hindi na muling mabubuo, Dante. Go back to your mansion while you still have it. Because by next week, even the bed you sleep on will belong to the Villa Cortas. Ang huling sabi ni Serafina bago niya tinawag ang security upang ilabas ang lalaki. Habang naglalakad si Dante palabas, ang kanyang balikat ay bagsak at ang kanyang paningin ay madilim. Hindi niya napansin na sa isang sulok ng gusali, nakatago si Mila Abad, ang marites ng barangay, na sadyang sumunod upang makakuha ng bagong balita. Ang mga mata ni Mila ay tila mga lente ng kamera, itinatala ang bawat hiyang dinaranas ng dating makapangyarihang lalaki. Ngunit may isang bagay na mas mahalaga ang nakita ni Mila. Nang lumingon siya sa gawing gilid ng opisina, nakita niya si Rosenda Cruz, ang matandang accountant, na mabilis na naglalakad patungo sa likod na bahagi ng gusali. Ang bawat hakbang ni Rosenda ay tila may itinatagong kaba. Sinundan siya ni Mila hanggang sa makita niya ang matanda na pumasok sa isang maliit na kwarto kung saan naghihintay si Isabela. Ang lihim na pagkikita ng dalawa ay tila isang malaking palaisipan. Bakit ang taong pinagkakatiwalaan ni Serafina ay nakikipagtagpo sa kanyang mortal na kaaway? Ang bawat pabulong na usapan ni na Rosenda at Isabella ay hindi naririnig ni Mila, ngunit ang pag-abot ni Rosenda ng isang maliit na itim na envelope kay Isabella ay sapat na upang magpatayo ng mga balahibo ni Mila. Isang matinding sikreto ang muling nabubuo sa dilim, isang tahi na maaaring sumira sa perpektong plano ni Serafina. Habang papalayo ang sasakyan ni Dante, ang langit ay dahan-dahang nagdidilim, nagbabadya ng isang bagong unos na hindi lamang katarungan ang dala, kundi isang mas masakit na katotohanan. Ito na ang lahat ng kailangan mo, Isabella. Ang mga dokumentong ito ang magpapatunay na si Serafina ang tunay na nagmamanipula ng mga pondo mula pa noong panahon ni Don Victor. Walang kawala ang babaeng iyan. Siguraduhin mo lang, Rosenda, dahil kung pumalya ito, kaming dalawa ni Dante ang babagsak, pero isasama kita sa impyerno. Ngayong hawak ko na ang mga ebidensyang ito, let's see kung gaano pa katatag ang reyna mo. Huwag kang mag-alala. Ang dugo ay mas matimbang kaysa sa utang na loob. Kahit anong kabutihan ang ipinakita ni Serafina, ikaw pa rin ang pamilya ko. We have to protect ourselves, Isabella. This is the only way. Good. Ngayon, tawagan mo na ang mga awtoridad.
I want her dragged out of that office in handcuffs bago matapos ang araw na ito. I want the whole town to see her fall. Sa labas ng madilim na sulok kung saan nag-uusap ang dalawa, nakatago si Mila Abad. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib. Ang bawat salitang narinig niya ay tila mga lason na pilit niyang iniluluwa sa kanyang isipan. Hindi siya makapaniwala. Ang matandang si Rosenda na itinituring ni Serafina na pangalawang ina ay siya palang ahas na maglalagay sa kanya sa kapahamakan. At ang mas malaking revelasyon, magkapatid sa labas, sina Isabela at Rosenda, isang lihim na nakatago sa loob ng maraming dekada, ngayon ay naging mitya ng isang malaking pagsabog. Sa loob ng opisina ng Villa Corta Textiles, tahimik na nagtatrabaho si Serafina. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-usad ng kanyang ballpen sa papel at ang banayad na pag-ikot ng bentilador sa kisame. Ang kapayapaan sa loob ng silid ay biglang naputol nang ang malalaking pinto ay marahas na bumukas. Pumasok ang 5 lalaking nakauniporme, kasunod si Dante at Isabela na may taglay na mapang-uyam ng ngiti. Serafina Villacorta, you are under arrest for tax evasion and falsification of public documents. Ang maring pahayag ng opisyal habang inilalabas ang mga posas. Ang tunog ng bakal na naglalapat sa mga payat na pulso ni Serafina ay tila isang hatol ng kamatayan. Hindi siya lumaban. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, ngunit nang makita niya si Rosenda na nakatayo sa likod ni Isabela, ang kanyang puso ay tila nadurog sa libo-libong piraso. Ang sakit ng pagkakanulo ay mas matindi pa kaysa sa higpit ng mga posas sa kanyang balat. Bakit, Aling Rosenda? Ang mahinang tanong ni Serafina, ang kanyang boses ay nanginginig sa pait. Hindi makatingin si Rosenda sa kanya. Nanatiling nakayuko ang matanda, habang si Isabela ay tumawa ng malakas. Isang tawang puno ng tagumpay at kasamaan na umaling-aungaw sa buong gusali. Don't look at her like that, Serafina. Blood is thicker than water. She's my sister, and she chose me over a pathetic person like you. Dinala si Serafina palabas ng gusali sa gitna ng maraming tao. Ang mga flash ng camera at ang mga bulong ng mga empleyado ay tila mga latay na muling humahagupit sa kanyang dangal. Nang makarating siya sa loob ng madilim at malamig na selda, ang katahimikan ay muling bumalot sa kanya. Ang amoy ng kalawang at alikabok ay naging bagong kasama niya. Naupo si Serafina sa malamig na semento. Isinandal niya ang kanyang ulo sa rehas na bakal. Ang bawat hininga niya ay tila isang panalangin na pilit niyang inaabot sa langit. Sa loob ng dilim, muling lumitaw ang imahe ng kanyang ama. Naalala niya ang mga salita nito. Ang pinakamatibay na tela ay dumaan sa pinakamainit na tina. Marahil ito na ang init na kailangan niyang pagdaanan. Lumipas ang mga oras na tila mga taon. Ang bawat patak ng tubig mula sa tumutulong gripo sa dulo ng pasilyo ay tila isang bilang ng kanyang mga luha. Biglang narinig ni Serafina ang mga yabag ng sapatos sa labas. Isang anino ang huminto sa harap ng kanyang selda. Napaangat ang tingin ni Serafina. Ang liwanag mula sa bintana sa labas ay nagbibigay ng isang aura sa taong nakatayo roon. Isang lalaking may seryosong mukha, suot ang isang simpleng polo, ngunit ang kanyang mga mata ay may taglay na ningning na tila pamilyar kay Serafina. Isang lalaki mula sa kanyang nakaraan,
Isang taong akala niya ay matagal na niyang kinalimutan matapos ang lahat ng sakit na dinanas niya sa mga Salcedo. Hindi ko hahayaang mabulok ka rito, Serafina. Hindi sa pagkakataong ito. Ang mahinang boses ng lalaki na tila isang mainit na haplos sa gitna ng ginaw ng gabi. Nanginig ang mga labi ni Serafina. Bakit ka nandito? Pagkatapos ng lahat ng taon na lumipas. Dahil ang mga hibla ng ating tadhana ay hindi kailanman naputol. Magpahinga ka muna. Bukas, sisimulan nating gibain ang mga pader na itinayo nila laban sa iyo. Ang malamig na semento ng selda ay tila nagiging mas mainit sa presensya ng lalaking nakatayo sa labas ng rehas. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa maliit na bintana ay nagbibigay ng anino sa mukha ni Gabriel, ang dating Draper at pinagkakatiwalaang tauhan ni Don Victor na matagal nang nawala matapos ang pagkamatay ng matanda. Ang kanyang mga mata ay hindi nagbago. Puno pa rin ng katapatan at isang lihim na paghanga na matagal na niyang itinatago. Gabriel, akala ko ay umalis ka na sa bansa matapos pumanaw si Papa. Ang mahinang bikas ni Serafina habang pilit na tumatayo mula sa malamig na sahig. Ang bawat galaw niya ay may kasamang hapdi, hindi lamang sa katawan kundi sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Hindi ko kayo kailanman iniwan, senyorita. Naghintay lamang ako sa dilim dahil alam kong darating ang araw na kakailanganin ninyo ang katotohanang ibinaon ni na Dante. Hawak ko ang kopya ng mga tunay na dokumento na hindi nagawang sunugin ni Rosenda. Ang sagot ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang matibay na haligi na nagbibigay ng suporta sa gumuhong mundo ni Serafina. Sa labas ng pitan, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Salcedo, ang tagumpay ay tila may kasamang lason. Sa gitna ng malawak na sala, ang boses ni na Isabela at Rosenda ay tumataas, nagpapaligsahan sa ingay ng malakas na ulan sa labas. Ibinigay ko na sa iyo ang lahat, Isabela. Ngayong wala na si Serafina, nasaan ang bahagi ko? Sabi mo ay babayaran mo ang lahat ng utang ko. Ang sigaw ni Rosenda, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kaba. Huwag mo akong sigawan, Rosenda. Magpasalamat ka at hindi ka kasamang nakakulong ng amo mo. Ang pera ay darating pero kailangan nating siguraduhin na hindi na makakalabas si Serafina. Huwag kang masyadong gahaman. Baka malimutan ko na magkapatid tayo. Ang mapait na tugon ni Isabela habang marahas na ibinababa ang kanyang baso ng alak sa lamesang kristal. Hindi nila alam na sa labas ng pintuan, nakikinig si Mila Abad. Ang bawat salita ng pagtatraidor ay tila mga dagok sa konsensya ni Mila. Nakita niya ang bawat kabutihang ginawa ni Serafina sa barangay, ang mga batang binigyan ng candy, ang mga matatandang tinulungan sa gamot. Ang imahe ni Serafina na nakaposas ay hindi na niya kayang tiisin. Dahan-dahang lumayo si Mila, ang kanyang mga hakbang ay tahimik, ngunit may dalang mabigat na desisyon. Sa loob ng selda, nakuha ni Serafina ang isang maliit na piraso ng papel mula kay Gabriel. Ito ay isang mensaheng nakuha mula sa loob ng lumang makinilya ni Don Victor. Sa pamamagitan ng paghipo sa mga ukit ng letra, naramdaman ni Serafina ang huling habilin ng kanyang ama. Hindi lamang ito tungkol sa yaman, ito ay tungkol sa isang lihim na silid sa loob ng bodega ng Villa Corta, kung saan nakatago ang tunay na ledger, ang ebidensyang magpapalaya sa kanya at magpapakulong sa mga Salcedo. Ngunit ang oras ay hindi na pabor sa kanya. Ang matinding determinasyon ni Serafina ay tila naging isang munting sinulid na pilit na nagtatahi sa kanyang wasak na puso. Habang ang gabi ay lumalalim,
Kumuha siya ng isang maliit na karayom na nakatago sa kanyang damit, ang tanging alaala ng kanyang pagiging mananahi. Dahan-dahan niyang sinimulang tahiin ang isang munting panyo mula sa himaymay ng kanyang sariling damit. Ang bawat tusok ng karayom sa tela ay tila isang panata na hindi siya susuko hanggat hindi nakakamit ang hustisya. Ito ang golden moment, ang imahe ng isang reynang nasa loob ng rehas, ngunit patuloy na humahabi ng kanyang sariling kaligtasan. Gabriel, pumunta ka sa bodega. Hanapin mo ang makinilya. Huwag kang papayag na maunahan kanila. Ang pautos na wika ni Serafina, ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa matinding talino at tapang. Ngunit sa kabilang panig ng bayan, isang masamang balita ang mabilis na kumalat. Isang pulang liwanag ang nagsimulang sumilay sa madilim na langit. Ang amoy ng usok at ang init ng apoy ay dahan-dahang naramdaman mula sa direksyon ng bodega ng mga Villacorta. Isang sunog ang sadyang sinilaban upang burahin ang lahat ng bakas ng katotohanan. Narinig ni Serafina ang malalayong tunog ng mga kampana at ang sigawan ng mga tao sa labas. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Alam niyang ang apoy na iyon ay hindi lamang tutupok sa mga tela. Sadyang gustong sunugin ni na Dante ang kanyang huling pag-asa. Tumingin siya sa panyong katatapos lang niyang tahiin. Hawak niya ito ng mahigpit habang ang usok ay dahan-dahang nanunuot sa bintana ng kanyang selda. Hindi pa tapos ang laban, ang pabulong niyang wika, habang ang anino ng apoy ay sumasayaw sa kanyang mga mata. Ang bawat tunog ng mga kampana sa simbahan at ang malakas na pagputok ng mga kwitis sa langit ay tila isang masayang pagdiriwang, ngunit para sa mga nakakaalam ng katotohanan, ito ay tunog ng isang paparating na paghuhukom. Isang taon na ang lumipas mula nang palayasin si Serafina sa gitna ng ulan at muling nagtitipon ang buong barangay para sa fiesta. Ang mansyon ng mga Salcedo ay punong-puno ng mga dekorasyon, ngunit ang mga pader nito ay tila nanginginig sa bigat ng mga kasalanang itinatago sa loob. Sa gitna ng malawak na hardin, nakatayo si Isabela na may hawak na baso ng alak. Ang kanyang tawa ay malakas at mapang-uyam, ang kanyang mukha ay namumula na dahil sa sobrang pag-inom. Sa tabi niya, si Doña Leonora ay nakaupo sa kanyang trono, suot ang kanyang pinakamahal na mga perlas, tila isang reyna na naniniwalang wala nang makakapagpababa sa kanya. Si Dante naman ay pilit na nakikipag-usap sa mga negosyante, bagaman ang kanyang mga mata ay panay ang sulyap sa paligid, tila may kinatatakutang anino. Cheers! Para sa pagkakatupok ng bodega at sa tuluyang pagbagsak ni Serafina. Ang pasigaw na wika ni Isabela, ang kanyang boses ay umaaling-aungaw sa gitna ng musika. Akala niya ay matatalo niya tayo. Hindi niya alam na bago pa siya makalabas ng kulungan, abo na ang lahat ng ebidensya niya. Sino ang mag-aakala na ang sarili niyang accountant ang magsisindi ng posporo, 'di ba Dante? Hindi nila napansin na sa isang sulok, si Mila Abad ay nakatayo sa likod ng isang malaking halaman. Hawak niya ang kanyang telepono at ang maliit na pulang ilaw sa screen nito ay nagpapahiwatig na ang bawat salita, bawat pag-amin, at bawat nakakasulasok na tawa ni Isabela ay napapanood ng live ng libo-libong tao sa social media. Ang mga marites na dati ay kaaway ni Serafina ay ngayon ang nagiging saksi sa katotohanan. Biglang tumigil ang musika. Ang bawat panauhin ay nagsimulang tumingin sa kanilang mga telepono. Ang mahinang bulungan
ay naging isang malakas na ugong ng pagkagulat at galit. Ang mukha ni Doña Leonora ay unti-unting namutla nang makita niya ang kanyang sariling imahe sa screen kasama ang pag-amin ni Isabela tungkol sa pagsunog sa bodega. Ang katahimikan sa hardin ay nabasag ng pagpasok ng mga asul at pulang liwanag na sumasayaw sa mga pader ng mansyon. Ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga sapatos sa semento ay tila isang martsa ng katarungan. Pumasok ang mga pulis, kasama si Attorney Valdez at si Gabriel. At sa likod nila, lumakad si Serafina. Suot ang isang simpleng puting bestido. Ang kanyang mukha ay kalmado at ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Dante Salcedo, Doña Leonora, at Isabela Montemayor. Mayroon kaming warrant of arrest para sa inyo. Ang mariing pahayag ng opisyal. Arson, plunder, at falsification of documents. At Isabela, ang iyong live confession ay sapat na ebidensya para mabulok ka sa kulungan. This is a mistake. You can't do this to me. Do you know who I am? Ang sigaw ni Leonora habang pilit na nanlalaban sa mga pulis na humahawak sa kanyang mga braso. Ang kanyang mga perlas ay nalaglag at nagkalat sa lupa, tila mga butil ng luhang matagal na niyang ipinagkait sa iba. Lumapit si Dante kay Serafina, ang kanyang mukha ay basa ng pawis at luha. Sa harap ng lahat ng mga panauhin at ng kamera ni Mila, dahan-dahan siyang lumuhod sa paanan ng kanyang dating asawa. Serafina, please, patawarin mo ako. Nagkamali ako, nadala lang ako ng tukso. I can give everything back. Just stop this, please. Ang pagmamakaawa ni Dante, ang kanyang boses ay gumaralgal sa takot. Tiningnan siya ni Serafina mula ulo hanggang paa. Sa loob ng 5 taon, nangarap siyang makita ang sandaling ito. Ngunit nang mangyari na, wala siyang naramdamang tuwa, tanging isang malalim na pagkapagod para sa lalaking dati niyang minahal. Ito ang golden moment. Marahang tumalikod si Serafina habang ang mga pulis ay nagsimulang hilahin si Dante palayo. Ang kanyang pagtalikod ay hindi tanda ng galit, kundi tanda na ang huling hibla na nag-uugnay sa kanila ay tuluyan na niyang pinutol. Habang hinihila ang mga kontrabida palabas, ang bawat hakbang nila ay sinasabayan ng mga pangungutya mula sa mga taong dati ay binabayaran nila para sa katahimikan. Ang kapangyarihan ng mga Salcedo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto, tila isang kastilyong papel na tinangay ng hangin. Naiwan si Serafina sa gitna ng hardin, nakatingin sa mga bituin sa langit. Ang amoy ng gabi ay hindi na amoy ng usok, kundi amoy ng kalayaan. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang katanungan ang muling sumagi sa kanyang isipan. Sino nga ba ang kanyang tunay na ina? At bakit tila ang yaman ng mga Villacorta ay may mas malalim pang pinagmulan na hindi pa niya natutuklasan? Paglipas ng ilang oras, sa loob ng malamig at madilim na selda ng munisipyo, nakaupo si Doña Leonora sa isang sulok, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang karangyaan ay napalitan ng amoy ng kalawang. Isang bantay ang lumapit at may inabot na isang puting sobre sa kanya. May nagpapabigay po sa inyo nito, ma'am. Nang buksan ni Leonora ang sobre, nakita niya ang isang papel na may tatak ng selyo ng Villacorta. Walang pirma, walang pangalan, tanging isang pangungusap lamang na nakasulat sa gitna. Ang katotohanan ay hindi nasusunog, Leonora, at ang utang na loob ay may interes na kamatayan. Nanginginig ang mga kamay ni Leonora habang binabasa ang sulat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot.
Alam niya ang selyong iyon. Hindi iyon selyo ni Don Victor. Iyon ang selyo ng isang taong akala niya ay matagal na niyang napatay sa kanyang nakaraan. Ang bawat hakbang ni Serafina sa loob ng madilim at malamig na pasilyo ng piitan ay tila isang paglalakbay pabalik sa mga taon ng kanyang pagtitiis. Ang amoy ng luma at basang semento, pati na ang tunog ng pagpihit ng mga susi sa bawat rehas, ay nagpapaalala sa kanya na ang kalayaan ay may napakataas na halaga. Huminto siya sa harap ng isang selda kung saan ang anino ng isang babae ay nakaupo sa sahig, yakap ang sariling mga binti. Nandito ka ba para saksihan ang huling hininga ng aking dangal, Serafina? Ang boses ni Doña Leonora ay paos at basag, malayo sa dating autoridad na tila nanginginig ang buong mansyon sa bawat salitang bibitawan nito. Ang kanyang puting buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga kuko na dati ay laging maayos ay puno na ng dumi at kalawang. Nandito ako para tapusin ang lahat, inay. Ang mahinang tugon ni Serafina, hindi na niya ginamit ang tono ng galit. Ang nararamdaman niya ngayon ay isang malalim na pagkapagod, isang pagnanais na putulin na ang huling hibla na nag-uugnay sa kanilang dalawa. Dahan-dahang lumapit si Serafina sa rehas at inilapag ang isang maliit na bagay sa tapat ng kamay ng matanda. Isang rosaryo na gawa sa kahoy, luma ngunit makinis dahil sa madalas na paggamit. Ito ang rosaryo ni Papa. Sabi niya, ang panalangin ay hindi para makuha ang gusto natin, kundi para linisin ang ating puso mula sa poot. Ipagdasal mo ang iyong kaluluwa, Leonora, dahil ang yaman at pangalang ipinaglaban mo ay wala na. Ang panginginig ng mga kamay ni Leonora habang hinahawakan ang rosaryo ay tila isang pag-amin ng kanyang pagkatalo. Walang mga perlas na nagniningning sa kanyang leeg. Tanging ang bigat ng kanyang mga kasalanan ang nagsisilbing kwintas sa kanyang pag-iisa. Ito ang golden moment ni Serafina, ang pagbibigay ng kapatawaran hindi dahil karapat-dapat ang kabilang panig, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang puso sa kapayapaan. Mula sa piitan, nagtungo si Serafina sa mansyon ng mga Salcedo sa huling pagkakataon. Ang malaking gate na dati ay tila pader ng isang kastilyo ay nakabukas na ngayon para sa mga opisyal ng gobyerno. Ang bawat kagamitan, mula sa mga antigong florera hanggang sa mga mamahaling painting, ay nilalagyan na ng selyo para sa subasta. Ang lahat ng kinitang pera mula rito ay mapupunta sa mga biktima ng pang-aabuso sa negosyo ni Dante at sa mga charity na matagal nang kinalimutan ng pamilya. Habang naglalakad sa hardin, nakita ni Serafina si Rosenda na naghihintay sa kanya malapit sa malaking puno ng nara. May dalang maliit na bagahe ang matanda at ang kanyang mga mata ay mapula dahil sa walang tigil na pag-iyak. Serafina, hiha, aalis na ako. Hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako sa pagkampi ko sa kapatid ko. Ang pabulong na wika ni Rosenda. Sana ay maniwala kang sa kabila ng lahat. Minahal kita na parang sarili kong anak. Tinitigan ni Serafina ang matanda. Ang sakit ng pagkakanulo ay nandoon pa rin, ngunit nakikita niya ang katotohanan sa mga mata ni Rosenda, isang babaeng naipit sa pagitan ng dugo at ng tama. Aling Rosenda, ang sugat ay gagaling din, pero ang tiwala ay kailangang muling itahi mula sa simula. Mag-ingat kayo sa inyong paglalakbay. Sana sa pag-alis nyo, maiwan din ang bigat sa inyong dibdib. Isang mahigpit na yakap ang naging pamamaalam ni Rosenda bago ito tuluyang sumakay sa sasakyan
patungo sa paliparan. Pinanood ni Serafina ang paglayo nito hanggang sa maging isang munting tuldok na lamang sa kalsada. Ang bawat paglayo ng mga tao mula sa kanyang nakaraan ay tila isang pagtanggal ng mga tinik sa kanyang balat. Bumalik si Serafina sa loob ng bahay at tumayo sa gitna ng sala. Tiningnan niya ang bintana kung saan siya dati nakatayo habang pinagmamasdan ng ulan noong gabing pinalayas siya. Ngayon, ang sikat ng araw ay malayang tumatagos sa mga kurtina, nagbibigay ng liwanag sa bawat sulok na dati ay balot ng dilim. Wala na si Dante, wala na si Isabella, at wala na ang takot na dati ay bumabalot sa kanya. Kinuha niya ang huling piraso ng telang Villacorta na itinago niya, isang maliit na bahagi ng kanyang barong na nadumihan sa putikan. Gamit ang isang gunting, dahan-dahan niyang ginupit ang maruming bahagi at itinira ang malinis na hibla. Ito ang huling simbolo ng kanyang pagbabagong anyo. Ang lahat ng ari-arian ng mga Salcedo ay naibenta na, ang katarungan ay nakamit na, at ang mga kontrabida ay nasa likod na ng rehas. Lumabas si Serafina ng mansyon nang hindi lumilingon sa likod. Ang tunog ng pagsasara ng gate ay tila isang tuldok sa isang mahabang kabanata ng pait. Sumakay siya sa kanyang sasakyan, kasama si Gabriel na tahimik na naghihintay sa kanya. Saan tayo pupunta, senyorita? Ang tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng paggalang at bagong pag-asa. Tumingin si Serafina sa malayo, sa direksyon ng mga bundok kung saan ang langit ay tila nagtatagpo sa lupa. Isang bagong simula ang naghihintay sa kanya sa isang malayong probinsya, isang lugar kung saan walang nakakaalam sa kanyang pangalan, ngunit punong-puno ng pagkakataon para muling humabi ng mga pangarap. Sa lugar kung saan ang mga hibla ay hindi na muling mapuputol, Gabriel. Sa lugar kung saan maaari na akong muling huminga ng malaya. Habang bumibilis ang takbo ng sasakyan palayo sa bayan ng Laguna, ang anino ng nakaraan ay unti-unti nang nilalamon ng paparating na takip silim. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang munting ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Serafina, isang ngiti ng isang reynang sa wakas ay nahanap na ang kanyang tunay na tahanan. Ang sikat ng araw sa isang payapang bayan sa Batangas ay tila isang mainit na yakap na nagbibigay buhay sa luntiang paligid. Malayo sa ingay ng lungsod at sa mapanghusgang mga bulong ng barangay, nakatayo ang isang gusaling gawa sa maputing bato at matibay na kahoy. Sa itaas ng pintuan, nakaukit ang mga salitang nagniningning sa ilalim ng liwanag. Tahanan ng mga hibla. Sa loob ng malawak na silid, ang tanging maririnig ay ang maindayog na pag-ugoy ng mga kahoy na habihan at ang mahinang pag-usad ng mga karayom sa tela. Ang bawat galaw ng mga kamay ng mga kababaihan doon ay tila isang ritual ng paghilom. Sila ang mga babaeng katulad ni Serafina, mga pusong dumaan sa apoy, mga kaluluwang binalot ng dilim, ngunit ngayon ay muling humahabi ng kanilang sariling kinabukasan. Nakatayo si Serafina sa gitna ng silid, pinagmamasdan ang bawat hibla ng sinulid na nagiging isang matibay na tela. Ang kanyang suot ay isang simpleng bestidong gawa sa lino, komportable at malaya. Wala na ang mabigat na hiyas sa kanyang leeg, ngunit ang kanyang mga mata ay may taglay na ningning na higit pa sa anumang diamante. Ate Serafina, tingnan niyo po ang gawa ko. Tama po ba ang pagkakahabi ko sa bahaging ito? Ang tanong ng isang batang babae na ang mga mata ay puno ng pag-asa.
Dahan-dahang lumapit si Serafina at hinawakan ang tela. Ang bawat daliri niya ay may lambing habang inaayos ang isang munting pagkakamali sa tahi. Maganda ang gawa mo, anak. Tandaan mo, ang bawat pagkakamali sa simula ay hindi nangangahulugang sira na ang buong tela. Maaari mo itong ayusin, hibla sa hibla, hanggang sa maging mas matatag pa ito kaysa dati. Ngumiti ang bata at nagpatuloy sa paggawa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Serafina ang isang kakaibang katahimikan sa loob ng kanyang dibdib. Ito ang kapayapaang matagal niyang hinanap, isang kapayapaang hindi nakadepende sa pag-ibig ng isang lalaki o sa yaman ng isang mansyon. Natagpuan niya ito sa pagtulong sa iba na mahanap ang kanilang sariling halaga. Nang dumaan ang hapon, lumabas si Serafina sa beranda at tiningnan ang takip silim. Ang langit ay puno ng kulay kahel at lila, tila isang obra maestra na sadyang ipininta para sa kanya. Naalala niya sina Dante, Leonora at Isabella. Hindi na siya nakakaramdam ng galit. Ang puot ay tila mga lumang sinulid na tuluyan na niyang itinapon. Napatawad na niya ang kanyang nakaraan, hindi dahil naging mabuti sila sa kanya, kundi dahil ayaw na niyang maging bilanggo ng kanilang mga alaala. Isang munting bulaklak ang dumarating sa kanyang pintuan tuwing umaga, isang misteryong hindi pa niya binibigyang pansin, ngunit alam niyang may nagbabantay sa kanya mula sa malayo. Marahil ay si Gabriel, o marahil ay isang bagong pagkakataon para sa pag-ibig. Ngunit para kay Serafina, sapat na ang malaman na siya ay buo na muli. Ang kwento ni Serafina Villacorta ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Nagtapos ito sa pagtuklas na ang pinakamahalagang katarungan ay ang pagpili na maging masaya sa kabila ng lahat. Ang bawat luha niya noon ay naging pataba sa lupang kinalalagyan niya ngayon. Ang bawat sugat ay naging peklat ng kanyang katapangan. Tiningnan ni Serafina ang kanyang mga kamay. Malinis na ang mga ito mula sa putik ng nakaraan. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang halimuyak ng kalayaan. Ang Villacorta Textiles ay muling nagniningning, hindi bilang simbolo ng kapangyarihan, kundi bilang simbolo ng dangal at pag-asa para sa bawat kababaihang nawalan ng tinig. Habang ang araw ay tuluyang lumulubog sa likod ng mga bundok, pumasok si Serafina sa loob at dahan-dahang isinara ang pinto. Ang gabi ay hindi na nakakatakot. Ito na ang panahon ng kanyang pahinga. Isang payapang bukas ang naghihintay, isang bukas na siya mismo ang humabi, hibla sa hibla, hanggang sa maging isang perpektong kasuotan ng kanyang bagong buhay. Dito nagtatapos ang paglalakbay ng isang reyna na muling nahanap ang kanyang corona sa gitna ng mga hibla ng katarungan at pagmamahal sa sarili.